sinasamba na sila ay bigyan ng panahong kaya-aya at sa natulong sa bagay di mapinsala ang kanilang buhay at pangmasdan. Mahal na buo ng pusawawa sa kisang ng paniniwala, bukal na pag-ibig at pagtitiwala. Aming pag-asa naway di mawala, kami kabagan at bigyan mo ng awa. Sa mayon ay nagpasya ng krus ay pasalamatan, isang posisyon sa ilog siyang nagabi kagampanan ng mga taong sa bangkay, bawang sumasagwa, umihigit sa banal na krus, sa kasko'y nakalunan ang silang simula ng pagganap at ligaran. Dahil sa wakas na pagmamahal ng tagapagkawit sa krus na banal, kinilala ng parakya ang maraming himala na pinagkaloob sa utang ng mga nana, hindi lamang Puerto kundi sa buong bansa. Mahal na buo ng pusawawa sa kisag ng paniniwala, bukal ng pag-ibig at pagtitiwala. Aming pag-asa naway di mawala, kami kabagan at bigyan mo ng awa. Taon-taon basta na pusawawa'y pinagdiriwang, tuwing unang linggo ng Hulyo pinaparangalan. Ikadalawa ng Hulyo ay 1973 di malimutan, nang ang pagoda ay lumubog. Maraming taong naghihintay, nalulog. Sa kabila ng ganitong kabigat na pagsubok ng mga pamilyang nakatapat ng matinding dagwa, ang banal na krus na natiling nakaluglag, pananalig at pag-asa, pag-ibig ni Maria, tulad ni Kristo buhay ay inihandog. Lalong umalab ang kanilang pananampalataya, lalong lumabag pag-ibig sa Diyos at kapwa, lalong tumibay ang kanilang pag-asa. Sa gilid ng simbahan nagpatayo ng isang dambana, pagpalakihan
bigyan ng panahong kaya-aya at sa tatulong sa bangkay di mapinsala ang kanilang buhay at pangisdan. Mahal na buo ng pusawawa sa kisang paniniwala, bukal ng pag-ibig at pagtitiwala. Aming pag-asa naway di mawala, kami kabagan at bigyan mo ng awa. Sa mayan ay nagpasya ng krus ay pasalamatan, isang posisyon sa ilog siyang nagabi kagampanan ng mga taong sa bangkay, pamang sumasagwa, umipigit sa kanal ng krus, sa kasoy nagalunan, ang silang simula ng pagkala at ligiran. Dahil sa wakas na pagmamahal ng tagapagkawit sa krus na banal, kinilala ng maratya ang maraming hinalang na pinagkaloob sa taong namamanala, hindi lamang Pilipino kundi sa buong bansa. Mahal na buo ng pusawawa sa kisang ng paniniwala, bukal ng pag-ibig at pagtitiwala. Aming pag-asa naway di mawala, kami kahabagan at bigyan mo ng awa. Taon-taon pista ng pusawawa'y pinagdiriwang, tuwing unang linggo ng Hulyo pinaparangalan. Ikadalawa ng Hulyo, 1973 di malimutan, nang ang pagoda ay lumubog. Maraming taong nagdupay, nalulog. Sa kabila ng ganitong kabigat na pagsubok ng mga pamilyang nagkatapat ng matinding dagat, ang banal na krus na natiling nakaluglag, pananalig at pag-asa, pag-ibig di maarap, tulad ni Kristo buhay ay inihandog. Lalong umalab ang kanilang pananampalataya, lalong lumabag pag-ibig sa Diyos at kapwa, lalong tumibay ang kanilang pag-asa. Sa gilid ng simbahan nagpatayo ng isang napala, pampalakihan, tahanan ng krus sa wapa. Mahal na buo ng krus sa wawa, sa kisang ng paniniwala, bukal na pag-ibig at pagtitiwala. Aming pag-asa naway
sukanan ng ilog Bukawi, Wawa ang pangalan. Dito nagtatagpo tubig ilog ng Manila Bay at Bulacan. Sa mangingisda, sa bangkay sumasagwan, ang nag-ahon sa krus sa buwan na kinatagpuan. Ang itim na krus sa kanyang tahanay dinala, niluklok sa isang munting tabala. Sa harap ng krus, buong pamilya'y namanata, nagdasal humingi ng biyaya sa hanap buhay na pamamalagaya. Mahal na buo ng krus sa Wawa, sa kisag ng paniniwala. Sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling mabanal. Buksan ang aming kanan, sa dilim maialay. Tuhan mo, ihanap kami ng bagong manay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid, sama-sama tayong naglalayag sa ilog ng Bukawi, lula ng pagoda ng mahal na poon ng Cruz sa Wawa, upang alalahanin, ipanalangin at makalay ng banal na misa para sa mga yumao nating kamag-anak, kapatid sa pananampalataya at mga kakilala sa paglubog ng pagoda noong 1993. Bagamat masakit para sa atin ang alaalang ito, ang paalala sa atin ni Kristo sa Ebanghelyo maririnig natin ngayon, niloob niyang ang lahat ng mga nabinyagan at sumampalataya sa Kanya ay mapapiling niya sa buhay na walang hanggan. Kaya asa sa muling pagkabuhay ng Panginoon, halina't ipagdiwang ang misang ito, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Panginoong Hesukristo, sa paghahain mo ng buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at paglingap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoong Hesukristo, sa iyong pagkahimlay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, gayon din ang ating mga kapatid na yumao, patawarin ang kanilang mga kasalanan at patnubayan sila sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong ginaganap namin ang taunang paggunita sa pagyao ng mga biktima ng Pagoda Tragedy 1993. Hinihiling naming sila'y iyong pagkamiti ng pagpapalang nag-uumapaw at marapating sila'y makatambal ng tanang mga banal
sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang iibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay mananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sinumang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi na niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabik naming hinihintay na tugunin yaring dasal. Sabik naming hinihintay. na tugunin ang dasal. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya poon ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Sabik namin Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. sabik namin hintay Natugunin niya ring dasal. na tugunin ang dasal. Sabi akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay sa pagsapit ng umaga. Sabik namin hintay na tugunin ang dasal. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Kayo po ang lahat. Ang kalooban ng Diyos Ama ay huwag mong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, namin, Panginoong Panginoon. Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung pong dumating ako sa Bocaue noong nakaraang taon,
At kahit po nung mga ilang panahon pa bago yon, madalas ko pong marinig yung term ng mga martir ng pagoda kapag ang pinag-uusapan ay yung mga yumao dahil sa nangyari noong 1993. Gusto ko pong simulan ang pagninilay na ito sa isang pagtatama. Hindi natin pwedeng sabihin sila'y mga martir ng pagoda dahil ang mga martir, ayon sa pamantayan ng simbahan, unang-una, pinatay ng sadya. Wala hong sumasadyang patayin sila sa gabing iyon. Ang nangyari, aksidente. Pero pangalawa, ang martir, kusang loob na niyayakap yung kamatayan bilang pagsaksi sa pananampalataya. At alam natin sa maraming kwento ng mga saksi ng gabing iyon, hindi naman lahat ng sumakay ay talagang mga deboto. May mga nakisakay na ususero, may mga sumakay ng hindi naman talaga kabilang sa mga gustong magdebosyon. Kaya po hindi natin pwedeng lahatin na masasabing sila'y mga martir o saksi ng pananampalataya. Kaya siguro mainam na tukuyin na lang natin sila bilang mga yumao sa pagoda tragedy ng 1993. Hindi sila maituturing na martir na lahat dahil walang kusang loob na pumatay sa kanila dahil sa kanilang pananampalataya at hindi rin naman lahat ay masasabing naging saksi ng ating pananampalataya sa gabing iyon. Pero naniniwala ako na mayroong mga totoong martir, hindi lang noong panahong iyon, kundi maging sa panahon natin ngayon. Dahil ang totoong ibig sabihin ng martir ay saksi. At hanggang ngayon, ang mga deboto ng mahal na puon ng Cruz sa Wawa ay inaanyayahan na maging mga tunay na saksi ng ating pananampalataya. If there are true martyrs of pagoda, that is those who are present right now in this boat, yun ay kayo na mga patuloy na sumasaksi sa pananampalataya, patuloy na naniniwala sa muling pagkabuhay, patuloy na nananalig sa Panginoon na ipinako sa krus, at hanggang ngayon ay umaalala sa mga yumao kahit ang sakit-sakit na balikan ang alaalang ito. Kayo na mga saksi ng Pagoda Tragedy 1993 na patuloy na kumakapit sa krus ni Kristo, ang tunay na mga martir sapagkat kayo ay saksi ng pananampalataya na hanggang ngayon ay niyayakap ang alaala ng kamatayan dahil ang nakikita natin dito ay hindi lang ang pagkalunod ng maraming tao sa lugar na ito. Ang nakikita natin ay ang pag-asa ng muling pagkabuhay, hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating lahat na nagdiriwang ng banal na misa. Minamahal ko mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Ang mga sumakay man ng pagoda ng gabing iyon ay may tunay na debosyon sa mahal na puon ng Cruz sa Wawa. Maaaring ang ilan sa kanila ay nakiusyoso lang. Maaaring yung iba sa kanila nadamay lang. Pero dahil sila'y lumapit sa krus ni Kristo, ang pag-asa natin, lahat sila'y pagkakabitin ng buhay na walang hanggan. At tayong lahat na nagdiriwang ng banal na misa, ito man ay hindi dito sa mismong pagoda, kundi sa ating simbahan, o kung saan man ipinagdiriwang ang banal na misa, palaging naroon ang krus ni Kristo na pinanghahawakan natin. Ang krus ng ating pag-asa, ang mahal na puon ng Cruz sa Wawa, na siyang ating kinakapitan, at ito ang pagsaksi natin sa ating pananampalataya. Kaya nga, kung kaya nating indahin ang sakit ng alaala ng Pagoda Tragedy 1993, sana ang bawat isang naririto handa ring pasanin ang mga sakit natin sa buhay na kinakailangan nating pasanin araw-araw. Mula sa pagising sa umaga, sa traffic na pinagdaraanan natin sa kalsada, sa kulit ng mga tao na nakakasalamuhan natin araw-araw, sa hirap ng pakikisama, sa bigat ng trabaho, o sa iba pang mga dinadala natin sa kalooban natin.
Ito ang nagpapakita na lahat tayo pwedeng maging martir ng pagoda araw-araw sapagkat ang inspirasyon natin ay ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Ang kanyang pagpapakasakit na nagdulot ng kaligtasan sa ating lahat, tayong mga nabubuhay ngayon at ang mga naunang yumao sa atin, lalo na ang mga yumao dahil sa pagoda tragedy ng 1993. Binabalikan natin ang alaalang ito hindi lang ng may kalungkutan at pag-asa, kundi ng pasasalamat. Ang kanilang pagkamatay ay hindi nauwi sa wala. Dahil ang kanilang pagkamatay ay nagdulot sa atin ng maraming karunungan. Natuto tayo buhat sa trahedya na iyon. Muling naibalik ang pagoda, pero marami nang nagbago. Una, mas naging maingat na tayo sa paghahanda. Tinitiyak na ng ating mga organizer na siguradong ligtas. Kaya nakikipagtulungan na tayo sa ating mga government agencies para masigurado na hindi na mauulit ang trahedyang iyon. Pangalawa, siguro'y mas naging masunurin na ang mga sumasakay ng pagoda. Wala nang makulit na sasakay sa kalagitnaan ng pagbiyahe ng pagoda. Wala nang magpupumilit na pumasok kahit hindi naman sila kasama. Wala nang sasakay ng hindi muna pumipirma sa manifesto. Mas naging masunurin siguro ang mga deboto. At pangatlo, siguro sa pagdiriwang natin pagpapatuloy natin ng tradisyon na ito, masasabi kong mas naging malalim na ang pinaguhugutan ng ating debosyon. Lahat ng sasakay dito, nandun alam ninyo ang posibilidad na po pwedeng mangyari kung ano yung nangyari noong 1993. Pero ang lakas ng loob na meron kayo sa tuwing sasakay ng pagoda, ang pagtitiwala hindi lang sa Panginoon, kundi sa mga kasama nating nagsisigurado na ligtas ang pagbabiyaheng ito. Ito ay nagpapakita ng inyong totoong pananampalataya at pagtitiwala hindi lang sa Diyos, kundi sa kapwa-tao. At ito ang ibig sabihin ng debosyon. Ang debosyon ay hindi lang bulag na pagsunod sa Panginoon. Ang debosyon ay tungkol sa alam mo kung ano yung kahihinatnan ng pananampalataya mo. Alam mong hindi lang madali ang pagsunod sa Panginoon. Alam mong may hirap itong kaakibat. Alam mong may kamatayang kapalit ang pagsunod sa Panginoon. At higit sa lahat, alam mo na hindi ka nag-iisa. Kaya ngayon, sama-sama tayo dito, mga deboto na wala ng asawa, na wala ng anak, na wala ng magulang, na wala ng mga kaibigan, at yung iba'y mga nakaligtas sa trahedya ng gabing iyon. At yung iba, kagaya ko, na wala pang kamuwang-muwang nung panahon na iyon. 3 years old pa lang po ako noon. Huwag na kayong magkwenta at baka magkasamaan pa tayo ng loob. At yung iba na naririto, hindi pa nag-exist nung panahon na iyon. Hindi pa nagkita yung mga magulang nila noong 1993. Pero pinag-iisa tayo ng banal na misa. Hindi lang tayo na mga magkakaiba ng pinanggalingan at magkakaiba ng taon ng kapanganakan. Kasama nating nagdiriwa ngayon ang mga yumaong matagumpay ng kapiling ng Panginoon sa langit doon sa pagoda tragedy ng 1993. Ang mga deboto ng mahal na poon ng Cruzawawa na mga nagsiyaon na kahit hindi sa pagoda kundi sa iba't ibang kadahilanan. Tayo na nabubuhay hanggang ngayon at siguro yung mga kaluluwa ng mga deboto ng mahal na poon ng Cruzawawa na hanggang ngayon ay nasa purgatorio. Panalangin po natin sila para balang araw lahat tayo ay magkasama-sama. Hindi lang bilang mga saksi ng pananampalataya, kundi makita ang Panginoon, maging tunay na mga saksi na makikita siya ng harapan sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Ama, ang Diyos ng mga buhay, para sa mga yumao sa pagoda tragedy ng 1993, ating ipahayag, Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami.
Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Upang isaalang-alang ng Diyos, hindi lamang ang mga kasalanan ng mga yumao sa pagoda noong 1993, dala ng kanilang kahinaan, kundi ng kanyang kabutihan at hangarin ng katapatan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Upang ang mga yumao sa pagoda noong 1993 na tumanggap ng binhi ng pagkabuhay nang sila ay binyagan ay pagkalooban ng palagiang pakikipamuhay sa piling ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo. Upang ang mga mabubuting halimbawa ng yumao nating kapatid, kamag-anak at kaibigan at tagapagtangkilik ay magpalakas ng loob natin sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Upang tanggapin natin ang buhay at kamatayan bilang biyaya ng Diyos, bilang paghahandog sa kapwa at bilang punla ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Upang ang lahat ng mga yumao, mga biktima ng trahedya ng kalikasan at bunga ng kapabayaan ng tao, mga biktima ng pagmamalupit ng kapwa at digmaan ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, alalahanin natin, lalo na yung mga kakilala natin na nasawi sa trahedyang iyon noong 1993. Pagdasal din natin ang mga deboto ng mahal na poon ng Cruz Sawawa na ngayon ay mga nagsiyao na. Ama naming mapagmahal, ang kaloob mo sa amin ay kaganapan ng buhay. Ipagkaloob mo sa aming mga kapatid na yumao ang ligaya ng buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin ginawa ng Panginoon itong kakahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ng kasalanan. Ama naming lumikha, ipadama mong ikaw ay kapiling namin sa aming pagdalangin para sa mga yumao sa Pagoda Tragedy 1993. Ngayong pinag-uukulan namin ang ika-33 taong paggunita sa kanilang pagpanaw upang ang paghahain namin ng papuri at ikapagpapatawad sa ikapagpapatawad ng kasalanan
ay magpagindapat na sila'y makatambal ng iyong mga banal sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Lahat ay Kanyang tinubos at binubuhay niyang lubos. Ang iyong mga kinupkop sapagkat siya ang buhay at pagkabuhay ng tanang nagsiyao at pumanaw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Tayo po'y magsidot. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo
ang mga yumao sa trahedya ng Pagoda 1993 na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidakhatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang bordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Mangyari po manatili na lamang po sa inyong pwesto, lalapitan po kayo ng ating mga lay ministers. Hintayin po muna natin sila makapunta sa kanilang mga lugar bago po tayo tumayo para magkumuyan. Salamat po. Ang katawan ni Kristo. Sa likod na po muna unahin natin. Katawan ni Kristo. Dito po kayo sa may likod. Bro, dito kayo. Hindi na pala si Bro Gary. Dito kayo sa likod. Ang katawan ni Kristo. Dito kayo sa side na siya. Sa gilid. Diyan po sa unahan. Ang katawan ni Kristo. Ito pa rin sa kabilang side.
kayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa dugong dumana kay Kristo, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga yumao, maganap nawa ang paghahain ito upang ang mga kapatid naming yumao sa trahedya ng Pagoda 1993 na iyong dinalisay sa tubig ng binyag ay laging maging malinis pakundangan sa iyong mapagpatawad na pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan po ng ating Kura Paroko, Father Mar Ladra, at gayon din sa mga bumubuo ng ating Fiesta Committee at Sangguniang Pastoral ng Parokya, kami po ay patuloy na nakikiisa sa mga pamilya, mga mahal sa buhay ng mga yumao sa trahedya ng Pagoda 1993. Nakikisa po kami sa masakit na alaala at gayon din sa inyong buhay na pag-asa sa Panginoong ipinako sa krus ngunit muling nabuhay. Sa pagwawakas ng ating misa ay gaganapin natin ang pag-aalay ng mga bulaklak bilang sagisag ng ating paggunita at panalangin sa ating mga yumao. Bago iyon, bago ang pangwakas sa pagbabasbas, inanyayahan ko yung mga survivors, mga pamilya ng mga biktima ng trahedya ng Pagoda 1993 para sa isang pagbabasbas at tanging panalangin para sa inyo. At pagkatapos nito, pagkatapos ng pagbabasbas ay aawit tayo ng awit sa Mahal na Birheng Maria at dala-dalawa po lalapit yung mga survivors natin at mga kapamilya ng mga yumao, mga biktima para sa pag-aalay po ng bulaklak. Isa-isa po lalapit dito sa gitna para mawisikan ko ng banal na tubig yung ating mga iaalay at pagkatapos po ay lalapit po doon sa gawing iyon ng ating pagoda para sa paglalagay nito sa katubigan ng ating iyo. Sige po, manatili na lang po sa pwesto yung mga survivors at mga kamag-anak o kapamilya ng mga biktima ng pagoda tragedy. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Yuko ang inyong ulo. Diyos amang makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa iyo sa biyaya ng buhay na patuloy mo ipinagkakaloob sa amin. At sa pag-asa at pananampalataya na hanggang ngayon ay dinadala namin sa aming mga puso upang kami ay patuloy na makausad sa buhay sa kabila ng pagkawala ng aming mga kapatid na yumao at kapwa deboto sa trahedya ng Pagoda 1993. Paspasan mo ang mga survivors, gayon din ang pamilya ng mga nasawi sa trahedyang ito. Nawa ay patuloy silang pag-alabin ng pag-asa at pananampalataya upang sa kanilang buhay ay maging saksi sila ng iyong dakilang pagmamahal para sa aming lahat. At nawa, Panginoon, ang pag-asang ito magpunsod sa amin upang patuloy na naalalahanin ng mga yumao at sila ay ipagdasal. Tanggapin mo sa iyong kaharian, Panginoon, ang aming mga kapatid na yumao na pinag-aalayan namin ng panalangin at pag-alaala na sinasagisag ng mga kandila at bulaklak na ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So, sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo, siya ang ating buhay at muling pagkabuhay. Salamat sa Aawit po tayo sa Mahal na Birheng Maria. Lalapit po muna ng dala-dalawa yung mga may dala ng ating pong mga bulaklak bago po tayo pumunta doon sa may gilid ng pagoda. Aawit tayo. Dala-dalawa po. Pasensya na po, limited lang yung... Sige po, dala-dalawa. Sige po, lapit mo po kayo.
Sige po. Pila po muna kayo dyan. Pila po muna. Sa isa lang. Aming ina, sa kalangitan naming Magsitayo po ang lahat. Kapayapaan kailanman ay gawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Diyos, panalangin kami makasalanan, ngayon kung kami makakapaya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Parang sa una ngayon at pakikilaman at pagsasalanan. Kapayapaan kailanman ay gawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ang kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, lalo na sa trahedya ng Pagoda 1993, gayon din ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung walang nakakaalala, sa awa ng Diyos ay makasilay nawa sa liwanag na walang hanggan. Amen. Sa katahimikan, pagpapatuloy natin ang ating pananalangin para sa mga yumao habang tayo ay pabalik sa daungan. Isang nakaway ng krus ang lumutang-lutang. Sa bukana ng ilog bukaw
ako'y sumasamba na sila ay bigyan ng panahong kaya-aya at sa tatuloy sa mga di mapinsala ang kanilang buhay at pangmasdan. Mahal na buo ng pusawawa sa isang paniniwala, bukal na pag-ibig at pagtitiwala. Aming pag-asa naway di mawala, kami kabagan at bigyan mo ng awa. Sa mayan ay nagpasya ng krus ay pasalamatan, isang posisyon sa ilog siyang nagabi kagampanan ng mga taong sa bangkay, pamang sumasagwan, umipigit sa kanal na krus, sa Pasko'y nagalunan, ang silang simula ng paghanap at ligaw. Dahil sa wakas na pagmamahal ng tagapagkawit sa krus na banal, kinilala ng maratya ang maraming himala na pinagkaloob sa utang ng mga nata, hindi lamang pinalito kundi sa buong bansa. Mahal na buo ng pusawawa sa tisan ng paniniwala, bukal na pag-ibig at pagtitiwala. Aming pag-asa naway di mawala, kami kahabagan at bigyan mo ng awa. Taon-taon pista ng pusawawa'y pinagdiriwang, tuwing unang linggo ng Hulyo pinaparangalan. Ikadalawa ng Hulyo, 1973,